Okay, good afternoon, everyone. Thank you for joining us in our unboxing event. So, meron tayong tatlo na unit, na bagong unit na bubuksan ngayon. All of them are from Coswheel, no? So, the first one na bubuksan natin is ang ating bagong-bagong GT20 Max. Wow! But before that, so let's all clap because Catchilax is joining us today in our live unboxing. Ito naman ngayon si Rock tsaka si Jerome, tutulungan tayo para mag-unbox ng ating mga bagong models. No? So let's go! Yan. So the first one that we will unbox is our GT20 Max. No? So yan. So bubuksan na natin ngayon. So bagong-bago ang ating unit. Let's take it out muna before tanggalin muna natin. 1, 2, 3. Yan. So this is our GT20 Max, no? Yan. So ganito sila pagka tinanggal sa box. Yan. So semi-assembled na siya. So 80%, ikakabit na lang dyan yung gulong tsaka yung handle ng ating unit. So ano nga pala ang bago dito sa GT20 Max, no? So first thing, upgraded na yung battery niya. So dalawa na yung battery niya ngayon. So meron siyang 25Ah na lithium iron phosphate na battery, tsaka meron siyang 15Ah na lithium iron phosphate na dinagdag dito. No? So combined range, meron siyang 40 amps or 40Ah. That's good for up to 120 kilometers of range. Ngayon, kung meron tayong mixed mode, riding, or pedal assist mode, kaya niyang umabot ng up to 200 kilometers na. Upgraded na rin yung kanyang motor power. So, yung motor niya ngayon is 1,500 watts rated power compared before na 750 watts. And then, ang peak power naman niya ngayon is 3,000 watts na meron siyang 60 volts rating sa kanyang battery. So this is good. Kaya niyang tumakbo ng hanggang 70 kilometers per hour. So gano'n na siya kalakas. So kasing lakas na niya yung ating CT20S. No? Yan. So sa mga fans ng ating GT20 Max, sa fans ng design ng ating GT20 Max, pero gusto niyo yung power, speed, tsaka range ng ating CT20S, this is the right model for you. No? Yan, so kinakabit na ni Jerome and Rock yung ating handles. Yan. So, just like the old version of the GT20, meron din tong hydraulic brakes. So, mas safe na sa daan. Tapos, full suspension system din siya. So, harap-likod. Yung harap, inverted fork suspension para mas comfortable yung ating ride. So, very exciting. Actually, matagal ko na rin inaabangan tong model na to. Kasi marami rin nagre-request eh. Maraming gusto ng GT20 pero gusto nila ng mas mahabang range. So ito na yun. Ito na yung model na yun. Yan. So marami rin ng pinang-off-road. Gusto mas malakas yung motor power. Ito rin yun. Ito na yun. So sa mga nag-aabang dyan, dito na yung mga yung unit na gusto ninyo. No?
Same as before, napaka-forma pa rin ng ating GT20 Max, no? So wala naman na bago sa kanyang overall design. Color black pa rin yung kanyang frame na aluminum alloy. So hindi yan kalawangin. Tapos yung gulong niya 20x4 road tires, no? Tapos with yellow accent yung rims niya, no? So napaka-forma. So black and yellow pa rin yung kanyang dating. So habang kinakabit nila Jerome, so subukan naman nating silipin kung ano yung laman ng mga box na kasama ng ating GT20 Max. Ito yung itsura ng kanyang secondary battery. Ito yung 15AH na battery. So yung main battery niya is 25AH pa rin. Nadagdagan lang na to, no? 15AH battery na lithium ion pa rin siya, no? So kinakabit yan dito sa ilalim. So mamaya makikita ninyo kung saan kinakabit yung kanyang water bottle before, doon na ikakabit yung ating secondary battery. So ito ang ating second box na bubuksan. Ito yung kanyang side mirrors. Yan. So may side mirrors na rin siya na kasama. Pabilog, no? So mamaya ikakabit din natin to. So ito naman, silipin natin. Ito naman yung kanyang charger. Actually, parang nag-iba na rin yung kanyang charger. Parang similar na sa CT20S. So mas lumaki sir, no? Mas malakas yung malakas, kanyang mas mabilis. charger. Oo. So pati yung charger niya upgraded na. So ito naman yung kanyang ilaw. Kaya pala, maraming box. Kasi before, pagka nag-unbox ng GT20, yung ilaw niya nandito na. Pero ngayon nakahiwalay. Yan. But it's the same light as the old GT20. Last box. So ang ating GT20 Max is may kasama na ring rear rack. Nice. Ayan. So formado na. Yo. Yan, meron na tayong extra ang lalagyan. Pwede na tayong mag-angkas or extra storage, no? So, yun yung mga upgrades. Kasi yung dating GT20, hindi kasama to. So, accessory siya. Pero ngayon, kasama na siya, no? Marami siyang box. Kasi, may mga nadagdag. No? Same material as before. So wala na tayong ibang nakitang nagbago in terms of sa design at saka ibang exterior components niya. Sa CD, parang nagbago yung LCD. Same size pero parang numipis siya. So kinakabit na nila Jerome saka nila Rob yung ating front tires. Yan. Actually, kung nagpaplano kayong mag-order na tong GT20 tapos nasa malayong lugar kayo, tapos ipapaship niyo tong GT20, balikan nyo lang tong video namin ng unboxing. No? So makikita nyo kung paano ina-assemble yung mga units. No? So pwede nyo rin tong gawing guide, no? In the future. Sa mga nagpaplano nga palang mag-order ng GT20 na nasa malayong lugar, so sa mga tataka dyan, paano yung parts nito, no? Or paano yung warranty. So itong GT20 meron tayong 1-year warranty, no? Tapos kung nasa malayong lugar kayo, pagka may nasirang parts, papadala namin kayo ng parts, tapos tuturuan na lang namin kayo, pwede tayo mag-video call or papadala namin kayo ng video guide kung paano mag-dismantle ng
nung component na kailangan palitan. So, ganon. Or pwede nyo rin silang dalhin sa mga e-bike shop na malapit dun sa area ninyo. Tapos tuturuan na lang namin yung technician kung paano mag-dismantle, kung paano yung proper na dismantling. Ito. So, ito yung secondary battery niya. So, pwede natin ikabit dito sa ilalim. Display niya, actually, halos similar siya nung display ng ating CT20S. So, in-upgrade na rin pala yung kanyang display. Colored na siya. Tapos, similar na siya sa ating CT20S. So, I assume na meron na rin tong mga settings, no? May mga additional siyang security settings. Yan. So, gumagana naman yung kanyang signal lights, no? Sa likod. Yung kanyang brake light, rear light, and brake light. And so next, ikakabit na ang ating headlight. IP64. So splash proof, pero hindi siya pwedeng ilublob sa baha. Yan. So medyo iba pala ang forma ng kanyang side mirror ngayon. So itong ating GT20 Max, kompleto na siya pala, no? Yung mga accessories, wala na kayong kailangan bilhin or idagdag. Meron na siyang rear rack, meron na siyang side mirror, no? Unlike before, usually aftermarket pa. Naiwan. Yan. So meron pa siyang isang box na kasama. Ito naman, ang laman niya, meron siyang kasamang bike lock kasama sa mga freebies niya. Tapos meron rin siyang phone holder na kasama. Meron din siyang tools. Tapos meron siyang reflector. Yan sa kinakabit yun dun sa harap. Ito, suspension sa likod. Saka, meron din siyang kasamang manual. Jerome, na ang capacity ng ating shock absorber is up to 750 pounds. No? So, kayang-kaya ng ating GT20 Max kahit mabigat na weight load capacity. No? So, kahit may angkas, kaya. Kung siguro sasagarin natin, mababa, mga 5'2", 5'1", kaya pa rin. No? Yung ating GT20 Max. Yun. So, may sarili ring susian. Yung kanyang secondary battery. No? Reflectors. Oh, yan. Sinusukat pa ng daliri. Ginagawa mo. Parang barbero lang. Oh. hindi si Jerome yung gumupit sa buhok ni Rock, ha? Tingin na lang natin yung barbero na nagkamaling gumupit kay Rock. No? Shout out. Shout out doon sa barbero ni Rock. No? Galing-galing ni Kuya. Siguro inaantok yun. Habang ginugupitan si Rock. Actually, itong GT20 para sa aking opinion, isa to dun sa mga design na ginawa ni Coswheel na medyo jumakpat sila eh. No, na napakagandang tingnan talaga. No bias, no. Itong design ng e-bike na to, ang daming nanggagaya sa design niya, pero walang makagaya nung saktong-sakto na timpla ng kulay, sa shape, sa angles, no? Na jackpot talaga eh. Actually, that's one of the
kung saan magaling talaga si Coswheel no, sa design ng kanilang e-bikes. No, pagka tiningnan nyo yung forma ng mga design na e-bike si Coswheel, nagiging classic yung dating, nagiging timeless, no? Kahit ilang years na hindi ka magsasawa sa design. No? Kasi simple, elegante, tas napakaganda. Sir, hindi ba nagbago yung handlebar natin? Ganito rin ba? Or Ganito rin yung handlebar natin before. 2020? Parang ibang forma niya ngayon. Hindi, actually ganito Same rin lang yung din. forma nung before. Maganda siya pagka sinakyan. Medyo komportable siya kasi nakatono siya kung paano yung kamay. Yeah. So, yun. Tapos, meron pa siyang actually kasamang tapalodo sa likod. Ito. Pero kahit hindi na siguro natin ikabit, no? Yan. So, kasi ano naman natin to display unit naman natin. So, kahit hindi na natin siya ikabit, no? Pero added protection to sa mga putik, no? Putik, oh. Mudguard, no? Sa likod. Kasi makikita nyo dito sa likod, hanggang dito lang yung mudguard niya. So, kailangan to ikabit pagka gagamitin, lalo na ngayon, maulan, para hindi napuputikan yung likod. Yan. So, makikita nyo, buo na ang ating GT20 Max. So, test naman natin ngayon. Actually, nagbago. Kasi before, parang hindi mo na kailangan, wala na siyang switch dito. Para katulad na siya ng CT20S, no, na meron pa siyang extra switch. Dati, ano lang siya, susi lang, tapos mag-on na siya dito. Pero mukhang in-adapt ni Coswheel yung mga components ng CT20S, like yung LCD tsaka switch, para dito sa ating GT20 Max. No? Yan. So, para mag-on siya, so kailangan isi-switch yung key, tapos pipindutin siya dito. Yan. So, tsaka mag-start yung ating display. Tapos, yan. So, yun yung kanyang ilaw. Automatic na rin. So, same as before, para i-adjust yung speed niya, meron siyang plus sign dito. Tapos, para i-adjust naman yung kanyang gear shifter, yan, dito naman siya. Yung Shimano. So, meron pa rin siyang Shimano speed gear. Yun nga lang, since may side mirror tayo, hindi na siya masasagad dito. Kasi tatama siya dito. No? So, hanggang level 3 lang siya. Yan, pwede siya ibaba. Pero kung mahilig kayo gumamit itong Shimano gear shifter, kailangan niyang palitan yung side mirror. Tatanggalin niyo ito. Magpapalit kayo ng ibang design ng side mirror. So, ngayon, itetest na natin kung gagana ba. Yun na. Final verdict. Gagana ba ang ating... So, yan. So, naka-0 tayo. So, speed mode 1. 26.9 kph. Speed mode 2. 45.7 kph. Speed mode 3. 62.7 kph. No? So, mapapansin nyo, medyo malakas na talaga siya as compared before. Speed mode 4, 78.5 Sana all. Wow. kph. Then speed mode 5, 94, 95, 96 kph, no? So, medyo matulin na siya Tulin. compared before. Pero syempre, hindi naman yan na actual. Pagka inupuan niya to, hindi na siya aabot ng 95, 96, no? Yung mga actual niyan, mga nasa 70 kph na lang siya, no? So, yun yung realistic na speed niya. So, pagulungin naman natin yung ating camera dito. So, ito, focus natin. Ang brand ng kanyang hydraulic brakes is K-TET pa rin, no? So, hindi na nagpalit si Coswheel kasi very reliable naman yung hydraulic brakes. Ayan. Yun. So, check naman natin yung ating mga ilaw. No? So, signal lights, harap, likod, sa left, sa right, ganun din, harap,
Likod, meron din. Busina. Yan. So yung busina niya, ganun pa rin, hindi na bago. So kung gusto nyo i-upgrade ng mas malakas sa busina, pwede nyo naman ipa-upgrade yung busina niya. Brake lights. Working naman. No? Actually, ang laki ng ginanda nung nagkaroon ng rear rack, no? Yung maximum capacity ng kanyang rear rack is up to 25 kilograms. No? So kung yung iba nag-aangkas dito, naglalagay ng extra padding dito, nag-aangkas sila. So up to 25 kilos yung kaya nito. No? Solid. So long seats naman din siya. Minsan pwede rin tayo mag-upo ng bata dito sa harap. No? So nasa inyo na yun. Okay. So ito, yung itsura. So test naman natin yung kanyang pedal assist, no? Kung gumagana. So angat lang natin sandali. Yan. Yan. So mararamdaman na yung pedal assist. Bilis ng ikot. Konting padjak lang. Ikot na siya. Actually, yun yung advantage ng pedal assist eh. Kasi pagka gagamitin nyo siya as bisikleta, hindi kayo mapapagod kasi magaan yung kanyang pedal, no? So, pagka yan naman din yung ginagamit niyo, yung range, pwede nyong sagarin. Aabot siya ng up to 200 kilometers, no? Na hindi kayo masyadong pagod. Pero kung ayaw niyo talaga mag-pedal, gusto niyo gamitin yung full electric, ang maximum range na kaya niya pag full electric is up to 120 kilometers, no? Yan. Pero yung average niyan, siguro mga 80, 90 kilometers with this dual battery setup, no? Yan. Kasi ito naman yung charging port ng kanyang battery. Yan. So, ikot lang siya. So, may sarili rin siyang charging port, no? So, magka-separate nyo siya each charge, no? Ito naman, yung kanyang original battery, removable din siya. So, ito yung kanyang removable 25Ah battery. No, so, kung nakatira kayo sa condo or nag-o-office kayo, pwede nyo tanggalin yung battery, doon nyo na lang i-charge. Pwedeng hindi nyo rin tanggalin itong main battery, pwedeng itong secondary battery na lang yung tanggalin. Yan. So, balik na natin. Oops. Okay na lang. Ayan. Okay. Actually, ito bago to. Nandito siya sa GT20, no? So, medyo binago na ni Coswheel yung kanilang design. So, ang duda ko dito is for longevity. Kasi madalas nasisira yung pins ito sa ilalim. Pagka staple siya or nakakabit siya doon, tapos sinasaksak lang siya, minsan kasi nasisira. So, kaya ginawa nilang power cord na lang siya, no? So, mas maganda, no? Mas pwedeng tumagal yung ating GT20. Actually, matibay naman talaga to. Ang battery ng GT20, tumatagal siya ng mga 5 years. No? Every 3 years, kailangan natin pa-rebalance yung battery, no? Para lalong tumagal. Ang meaning ng rebalance nga pala is parang nire-recover or nire-recharge yung battery niya para bumalik siya dun sa dating state. Ang lithium ion kasi pagka sa katagalan, pagka charge parang phone, no? So, mas bumibili siyang malubat, no? So, para maibalik natin dun sa good state ng battery niya, dapat nire-rebalance natin siya every 3 years, no? Tapos, PMS, every 2 years, no? To check, mas maganda pa rin, no? Kung pini-PMS natin yung ating e-bike from time to time, no? Parang check yung brakes, check yung gulong, may mga lumuluwag dyan. Siyempre, ginagamit natin everyday, no? So, may mga wear and tear components dyan, no? So, para naiwasan masira yung e-bike. But the rest, wala naman kami nagiging problema sa Coswheel, no? And then, in terms of parts naman, meron naman tayo. Yung mga main wear and tear parts, meron tayong stock. Yung mga rare parts,
minsan yung mga switches, no? In-order natin pero mabilis lang naman dumating kasi napapa-airship naman natin dito. Mga 1 to 2 weeks available na yung mga ibang rare parts na kailangan. Okay. So lastly, before we close this live unboxing of our GT20 Max, so banggitin ko na rin yung presyo. Sa mga nagtatanong dyan, ang price ng ating GT20 Max is 140,000 SRP price. No? So, ang price ng GT20 natin before is 125,000. So, nag-increase lang siya ng konti. Pero kung mapapansin nyo, yung changes, ang dami. So, meron na siyang extra battery dito, secondary battery na 15AH. No? Upgraded na rin yung kanyang motor, upgraded na rin yung kanyang controller. Top speed niya, 70 kph na. Meron na rin siyang mga side mirrors, meron na rin siyang rear rack. No? So, sulit na sulit yung 140,000 kung mag-invest kayo dito sa ating GT20 Max. So yun mga ka-chillax, that wraps up yung ating live unboxing. So inedit-edit ko na mga ka-chillax para hindi na humaba ng gusto. Kinuha lang natin talaga yung mga pinaka-importanting mga segment habang ina-unbox. So itong GT20 Max natin ay talagang malupit kaysa dun sa dati. So magkakaroon tayo ng separate vlog dito once na nakahiram tayo nito. So till here, this is Well Esquila. Ride safe and God bless.